dugtong noong quality or attribute na yon. Ano ba yon? Ito pong pag-uusapan natin ngayon ay wrath. Okay, wrath. Hindi po ito daga sa bahay, hindi. Wrath. No? Ang definition po niyan ay strongful, vengeful anger or indignation. Yan po, ibig sabihin matindi. Matinding umaapoy, nag-uumapaw na galit. Meron din pong ganitong definition. It is a retributory punishment for an offense or crime. Para maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng wrath. Kasi baka mamaya mainit ulo mo tapos sabi mo, okay naman pala tong wrath. Define po natin kung ano itong wrath, no? Pag-usapan natin to. Pag kayo nakarinig ng balita na humingi ng budget para sa baha, may budget para sa baha, pero baha pa rin sa inyo. Bumili ng baha. Hindi inayos ang kalsada, bumili ng baha. Hindi ho ba kayo nagagalit? O, nagagalit ho kayo. Yung ibang hindi nagagalit, hindi kayo nagbabayad ng tax kasi. Joke lang. Pero yung mga nagagalit po, nasa tama ba yung galit ninyo? Parang hindi kayo sure. Siyempre nasa tama po. Pag mali, hindi pinapalakpakan ng mali. Kung mali yun, ay wag mo ibulsa yan. Ganun dapat, di ba? So, baka magalit sila sa akin. Korupsyon, nagagalit tayo. Ano pa? Recently po, ayoko na lang magsabi kasi baka mamaya sabihin nyo, ang dami kong alam sa social media. May balita tayo, yung artista nag-open up sa vlog. Kinwento. Sinasagot niyo naman, ano yan? Yung mga nagchichikat-ikat, ano to? Sila. Alam agad? Hindi, anong punto? Nagkikwento, inabuso, minaltrato ng foster parent. Galit na galit tayong lahat. Akala mo kapatid natin siya di ba? Talagang galit na, i-share ko nga to, tapos may gigil pa kayo pag nag-type kayo sa di ba? Bakit kayo nagagalit? Nagagalit kayo kasi may nang-abuso. May nagsamantala. At alam nating lahat, mali iyon. Tama ba? Di ba? Dito lahat kayo makaka-relate. Eto na. Nagagalit tayo kapag tayo'y nakakuha ng mga blind item na may nag-cheat. Di ba? Si ay jowa ni ganito, pero nangaliwa siya. Galit na galit tayong lahat. Akala mo, kasali tayo sa relasyon nila. Kung makapag-status tayo sa Facebook, di ba? Parang may ambag tayo sa kwento nila. Pero bakit tayo nagagalit? Ba't umiinit ang ulo natin sa mga ganitong bagay? Kasi mali. Galit tayo sa mali. Hindi sinusuportahan ang mali. Kahit gaano ka pa kamali. Tingnan niyo po, yung mga kakilala po ninyong hindi naman sumusunod sa Diyos, nagagalit pa rin sa mali. Tama? Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Nagagalit po ba yan sa mali? Pag hindi po, tanungin niyo kung bakit siya nagsisimba ngayon. Di ba? Lahat tayo normal yan Ang definition po ng wrath, sabi po ni David Schrock, God's wrath in perfect harmony with all of His divine attributes. Ibig sabihin, yung galit o puot ng Panginoon kasama ng lahat ng mga perfectong characteristics niya, katulad ng kanyang pagmamahal, kanyang kabanalan, kabutihan, grasya, etc., etc., is the holy action of retributive justice towards persons whose actions deserve eternal condemnation. Pag pinag-usapan natin ang wrath of God o galit ng Diyos, ito pong galit ng Diyos, hindi katulad ng galit ng ating mga magulang. Sa mga laging galit ang magulang dito, galit yung magulang mo kapag nakaupo ka lang, di ba? Nakaupo ka na naman, ganyan. Tapos tumayo ka naman.
Tayo-tayo ka lang dyan. Ano kayang gagawin? Higa kaya ako? Ay nako, higa ng higa, batog. Anong gusto mong gawin ko? Tatambling na lang. Di ba? Yung iba po sa atin, laging mainit ang ulo eh. Pero yung galit ng Panginoon, directed towards those who deserve eternal condemnation. Bakit? Kasi hindi sila sumusunod. Kaya okay lang magalit kung nagagalit tayo sa tama. Kumbaga nasa tama tamang lugar tayo. Hindi pwedeng lagi ka lang galit. Dapat alam mo kung bakit ka nagagalit, anong dahilan nun, anong gusto mong mangyari, anong gusto mong magbago. So ito po ang pag-uusapan natin. Mayroon pong preacher, ang pangalan po ay Jonathan Edwards. Ito po, pinreach po niya ang message niya ay sinners in the hands of an angry God. Ano po si Jonathan Edwards, isa po yan sa mga favorite na preachers ko, pero hindi ko siya narinig kasi wala pang recording nung panahon niya. So ang meron lang po ay mga sulat niya. Nag-preach po siya ng mensaheng yan doon sa kanyang church sa Northampton. Tapos, pagkatapos ng ilang panahon, dinala niya yung mensaheng yon sa ibang lugar. Yung lugar na pinuntahan po niya, ayaw makinig ng mga tao sa mga pastor. So masyadong magulo. At sa gulo po nung city na yon, nung nag-preach siya doon, ito yung pinreach niya, no? Sinners in the hands of an angry God. Hindi niya natapos yung preaching niya. Gusto niyo ba yon? Hindi natin to matatapos. Kasi aabutin tayo ng midnight. Ne, joke lang. Hindi natin, gusto niyo ba yon? Alam niyo kung ba't hindi natapos yung preaching niya? Kasi po yung mga taong nakikinig, nagsimulang ngumawa. Nag-iiyakan. Takot na takot sa galit ng Panginoon. So much so, na yung nagpipreach, si Jonathan Edwards, kinailangan niyang tumigil at yung mga pastor ay bumaba sa mga tao at pinagdasal sila. Nung araw na yon, July 8, ang taon po ay July 8, 1741. Yung city na yon ay naging believers. Naging mga Kristiyano, sinuko ang kanilang mga kasalanan at ginustong magbagong buhay sa takot nila sa Diyos. Pakitanong ang katabi, may takot ka ba sa Diyos? Pakisagot po ang katabi, syempre. Dapat meron. Di ba? Sabi po ni R.C. Sproul, tingnan po natin to ha, the most serious problem of people have with God is not that they do not know Him, but they distort Him. Totoo ba to? Hindi naman issue sa atin na kilala mo ba si God? Kinikilala mo ba si God? Hindi naman yun yung issue eh. Ang issue, pinipilit natin si God sa gusto natin. Ayaw nating sumunod dun sa mga sinasabi niyang bawal, pero gusto natin yung version natin ng God. Yan ay mali. Kasama sa ating ina-appreciate about God, about the attributes of God, His holiness, His love, His grace, etc., etc., kalakip nun, meron siyang matinding puot laban sa kasalanan. At dapat nagigising tayo sa katotohanan ng ito. Ang mensahe natin, God's wrath, be aware and repent. Ang wrath po ng Panginoon ay dinidescribe sa Bible 600 times. Sa scripture po, ganong karaming beses pinag-uusapan, 600 times. Ano ba ang God's wrath? Gaano ba ito kaiba sa galit ng tao? Tingnan po ninyo. Ang wrath po ng Panginoon is holy, banal, just, may hustisya, di ba? Nasa tamang lugar. Righteous anger towards sin and evil. Hindi siya galit sa iyo. Galit siya sa ginagawa mo. Di ba? Hindi galit si Lord sa pagmumukha mo. Hindi siya katulad natin. Di ba?
itabi mo yung pagmumukha mo ha. Di ba? Ganyan tayo. Ito po si Lord, nagagalit siya sa ugali natin, sa pinapakita natin, sa sinasabi natin, sa kung anong dinadala nating halimbawa. Doon siya nagagalit. It is His settled opposition to everything contrary to His holiness and love. Mantakin po ninyo, hindi pwede siyang Diyos, tapos wala siyang pake kung nagkakasala ka lang. Tama? Hindi po katulad ng, ganito lang ang gusto kong buhay eh. Let it be, let it be. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Ako nga ang Diyos eh, dapat akong nasusunod. So nagagalit siya pag hindi ka nasunod. It is not a temper tantrum nor irrational rage like human anger. Sabi po ni Arthur Pink, God's wrath is a perfection of His character. Kadalasan po, ay tingin natin sa galit, ito mainitin ang ulo nito. Negatibo, di ba? Pero sa Panginoon, nararapat lamang na magalit siya. Nararapat siyang magalit kasi kung tunay siyang banal, aayawan niya yung mga bagay na mali. Aayawan niya yung mga bagay na against His law, against His holiness, against His identity. No? He is supremely holy and loving God. That's true. But then Arthur Pink also said this, there is no blemish whatever, nor the slightest defect in the character of God. Yet, there would be if wrath were absent from Him. Kung hindi nagagalit ang Diyos sa kasalanan at sa mali, mahirap siyang tawaging Diyos. Tama? Kung hindi ho kayo nagagalit sa mali, bakit pa kayo nabubuhay? Di ba? Ano na lang po kayo, anong ginagawa nyo dito sa mundo? Siyempre, pag may mali, may naaabuso, may naaagrabyado, normal na magalit. Tama? Kunyari po, tulog kayo ngayon. Normal po na sumigaw ako. Na, nagagalit na kami! Yan, ganyan. Hindi ako masyadong sisigaw, paubos na po yung boses ko. Okay? So, balik na natin dito. Sabi ni R.C. Sproul, a God who is all love, all grace, all mercy, no sovereignty, no justice, no holiness, no wrath, is an idol. At yan po ang Diyos na gustong sinasamba ng mundo ngayon. Ayaw nila yung Diyos na maraming pinagbabawal. Ayaw nila yung Diyos na walang respeto sa kung anong gusto nila. Ayaw nila yung Diyos na sasabihing mali sila. Gusto pa nilang sabihin, sino ka ba? Kung ganun ang tingin natin, hindi siya Diyos. Tama? Hindi pwede na yung gusto lamang natin tungkol kay God ang niyayakap natin. Mapagmahal siya, may grace siya, pero galit siya sa kasalanan. At hindi pwedeng magpatuloy tayo sa buhay ng kasalanan at magpanggap tayong sumusunod sa Kanya. Dahil mararamdaman mo ang init ng galit niya. Kaya kung kayo po ay living in sin ngayon, merong naka-program po ang mga upuan ninyo. May sisilab po yan. Para sabihin nyo, nararamdaman ko ng galit ni Lord. Pag umusok po kayo dyan, nako, patay tayo. Hindi, joke lang. Eto na, balansihin natin. Mapagmahal ba ang Diyos? May karapatan ba siyang magalit sa mali? Okay. Patas po, no? Nagets nyo. Tingnan natin, Deuteronomy. What does the Lord your God require from you? Ano bang hinihingi ng Diyos sa inyo? Fear the Lord your God. May takot ka ba sa Diyos? At pag may takot ka, you walk in all His ways and you love Him. Yung pagmamahal mo, yung devotion mo, yung commitment mo sa Kanya ay dahil takot ka. May banal na takot ka sa Diyos. And to serve the Lord your God and to keep the Lord's commandments, which I am commanding you today,
for your good. Para daw po, saan yung mga utos ng Panginoon? Sinong makikinabang? Tayo eh. Di ba kaya pag sinabi ni Lord, wag mo nang, ano tawag dito? Utos ng Diyos. Do not worship other gods. Di ba? Wala kang ibang Diyos na tatawagin. Para sa iyo yun. Imaginein mo kung ang dami mong Diyos. Malilito ka kung sinong susundin mo. Pag magkaiba sila ng sinabi, sinong Diyos ko ngayon? Di ba? Sinabi ng Diyos, huwag kang mangangaliwa. Nangaliwa ka. Hindi ka sumunod. Sabi niya, mahal naman ako ni Lord. Mahal ka ni Lord, pero galit siya sa kasalanan mo at magdudusa ka pag pinagpatuloy mo yan. Katulad po ng kwento ni Ate Digna, kanina, kung nagpatuloy siya doon, hindi niya makikita yung plano ng Diyos sa kanya. So kailangan nating yakapin parehas yun. The fear of the Lord means deep reverence and awe toward God. Hindi kayo natatakot na parang, andyan na, Hindi ganon. May respeto. Mayroon kang paggalang sa Diyos. Recognition of who God is, His holiness, justice, and majesty, knowing that God's wrath is real. And realizing sin is rebellion against God. Pagre-rebelde. Kapag tayo gumawa ng mali, nagre-rebelde tayo sa Panginoon. Tingnan natin sinabi sa Hebrews. Hebrews 12 verse 28. Sabi po dito, therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, matibay, meron tayong paninindigan dito po sa blessing na ito. Let us show gratitude. Magpasalamat tayo, by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. Bigyan naman natin ng galang ang Diyos. Kadalasan po yung ginagawa natin, pinagtatawanan natin. Ginagawang joke si God. Or di kaya naman, kapag masyadong stricto, ayaw nating pag-usapan. Huwag mo nang itapik yan. Alam niyo ba sa Amerika po, may mga churches doon, bawal silang magsalita tungkol sa galit ng Diyos against sin. Bakit? Bakit may ganon? Hindi ba nasa karapatan ng Panginoon yan bilang siya ay Diyos na magagalit siya sa kasalanan? Our God is a consuming fire. Kaya dapat matakot tayo sa Kanya. Sabi ho ni Jesus, I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do. Huwag daw kayong matakot. Huwag kayong matakot sa patay. Matakot kayo sa buhay. Di ba? Yun yung kasabihan natin. Ito, huwag kayong matakot dun sa mga may kayang pumatay. Matakot kayo dun sa kayang pumatay at kaya kayong ilagay sa impyerno. Ibang level si Lord pag nagalit. Nagalit na ba si Lord sa inyo ever? Ngayon magagalit na siya kasi tulog ka. Nagalit na ba? Naramdaman niyo na ba yung galit ng Panginoon sa inyo dati? Gusto niyo ba yon? Yung parang, sige lang Lord, magalit ka lang. Nag-e-enjoy ako dito. Hindi, mahirap ang buhay. Sobrang hirap ng buhay pag galit si Lord sa inyo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo haharap sa paghuhukom. Haharap tayo at papakita natin kung tunay ba tayong nabuhay na naaayon sa salita niya at sa kagustuhan niya. Therefore, knowing the fear of the Lord, dapat alam mo, may takot ka sa Diyos. Iko-convince mo ngayon yung ibang tao. So titingnan natin kung paano yan mangyayari. Ito po ang ating mga punto ngayong araw na ito. 3 R's. Una, God's wrath is righteous. Nasa tama. Pangalawa, it is reserved for the ungodly. At pangatlo, it is redemptive. So, umpisahan po natin. God's wrath is righteous. Paano naging righteous ang galit ng Panginoon?
Romans 1:18-19. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Nagagalit ang Diyos kapag binabaluktot mo ang tama. Nagagalit ang Diyos kapag anti-God ka. Di ba? Nagagalit ang Diyos kapag hindi mo sinusunod yung inuutos niya. Nagagalit ang Diyos kapag hindi ka nasunod sa salita niya. Bakit? Because that which is known about God is evident within them, sa mga tao. For God made it evident to them. Alam niyo bang walang takas ang kahit sinong tao? Pinanganak tayo, alam natin ang tama't mali. Pinanganak tayong alam natin na wag tayong susunod, wag nating susuwayin ang mga magulang natin. Alam natin na kapag nakanood tayo ng TV, may krimen, ang sama naman yan. Kahit hindi naman sa atin nangyari yun. Di ba? Alam natin yan. Sinabi yan sa Scripture. Ngayon, verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes, yung mga characteristics ng Panginoon, eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Wala pong makakatakas. Kahit po sino sa atin, hindi natin madi-deny yung kabutihan ng Panginoon, yung character ng Panginoon, yung grace ng Panginoon. Itong problema, verse 21, even though they knew God, alam nila, kilala nila ang Diyos, they did not honor Him as God or give thanks. Anong ibig sabihin nun? Wala silang paggalang. But they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. Kaya nga po ayaw natin ng foolish heart. Kinakantahan pa natin, foolish heart, hear me. Oh, kakanta agad oh. Foolish heart was darkened. Ibig sabihin, ang labo na tuloy natin. Kasi hindi tayo sumusunod eh. Professing to be wise, they became fools. Kalokohan. Kamangmangan. Di ba? Yun po yung ibig sabihin nun eh. Kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, pag hindi natin siya isinabuhay yung kanyang salita, pinipili natin yung kasamaan. Pinipili natin yung kaaway. So, saan po kayo kakampi? Mabuti o masama? Saan po kayo kakampi? Sa Diyos o sa kaaway? Yun. Christian talaga. Medyo sa taas po, hindi ko masyado naririnig ha. Nalilito na po kayo. Hindi, joke lang. Malayo kasi sila. Tingnan mo natin ang kwentong ito. Ang kwentong ito ay patungkol kay Noe. Si Noah. Genesis 6. Then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Nakikita, naoobserbahan ni Lord, parang pasira na tong mga buhay ng mga tao. And then the Lord said this, I will blot out man whom I have created from the face of the land, from man to animals, to creeping things, to birds of the sky. Galit na galit siya. Actually, sa verse 6 po, tinanggal lang natin yung verse 6 dito. Sabi ng Panginoon, I am sorry. I am sorry. Hindi, joke lang. I am sorry that I have made them. Diba? Kung nagsisisi po ba kayo minsan? Sayang ginawa ko yun. Or sayang hindi ko siya sinagot. Hindi, joke lang. Or sayang hindi ako nag-enroll dito. Or sayang hindi ko ito ginawa. Ito. I regret that I made them. Ano ang gagawin ni Lord? Sisirain niya yung mundo.
Tingnan nyo, 6 verse 12. God looked on the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh hath corrupted their way upon the earth. Ang mga korap po, hindi lang naman ngayon yan. Dati pa, panahon pa ni Noah, may korap na. So, anong gagawin natin? Anong panira sa korap? Baha. Medyo. Di ba? O, ayan tuloy, nagkakagulo sila ngayon. Anong ginawa po ni Lord? Kinausap si Noah. The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence because of them, and behold, I am about to destroy them with the earth. Sisirain niya. Damay-damay na to. Kasi puro kalokohan na yung mundo. Kaya lang, may exception. May exempted. Sino na-exempt dito sa quiz? Di ba? Exempted. May na-exempt. Sino na-exempt? Si Noah. Bakit? He found favor. He found grace in the eyes of the Lord. Kaya naman sinabi ni Lord sa kanya, pumasok ka sa arko, you and your all household, ikaw lang ang nakita ko na righteous before me in this time. Kaya ililigtas yung buong pamilya ni Noe. Ano nakikita nyo dito? Si Lord, hindi lang siya bad trip. Bad trip naman tong mundong to. Ang daming kurap. Sirain ko nga kayo lahat. Hindi. It is righteous. Kaya kahit na maraming nagkakasala sa mundo, tiningnan niya si Noah. Tingnan niyo yung justice ng Lord, yung fair, yung justice, ibig sabihin, alam niya kung kanino ibibigay yung karampatang parusa. Hindi deserve to ni Noah kasi righteous siya. Exempted, kasi righteous. Sumusunod si Noah sa kanya. Ano ang mensahe natin? God's wrath. Pakiulit po. God's wrath. Ulitin. Okay. Pangalawang punto. Reserved for the ungodly. Ang galit ng Panginoon, lagi niyong tatandaan ito ha. Kasi uso po ito ngayon eh. May mga nagsasabi online, ano ba yung God ninyo? Laging galit. Ano ba yung God ninyo? Ang daming pinatay. Ano ba yung God ninyo? Bakit ganyan? Unfair, etc., etc. Ang wrath ng Panginoon is against the ungodly. So nasa tama yung galit niya. Kasi kung binigay niya yung standard at hindi mo sinunod, sinong may kasalanan? Ikaw. Di ka sumunod eh. Hindi ba? So iintindihin natin to. How is it reserved for the ungodly? Pupuntahan natin ang kwento ng Sodom at Gomorrah. Genesis 18. The outcry of Sodom and Gomorrah is indeed great, and their sin is exceedingly great. Hindi po to gravy. Grave. Ano yan? Sobrang grave. Yun. Yun ang ibig sabihin. Their sin is exceedingly grave. Sobra na. Tama na. Sobra na. Tapusin na. Yan. Pang nagwewelga eh. Sobra na eh. Ano sabi ni Lord? Tingnan nyo ha. I will go down now and see if they have done entirely according to its outcry, which has come to me, and if not, I will know. Ano nakikita nyo sa picture na to mga kapatid? Gusto pang i-confirm ni Lord. Ayaw niya sanang sirain. So gusto niya makita, ano ba talagang ginagawa nila? Hindi ba kayo mga magulang? Magulang, taas kamay. Tingnan ko nga. Yung iba po, hindi pa magulang? Okay. Mabata lang. Ayan. Yung mga magulang po, kapag may nagsumbong sa inyo, aling ano, yung anak mo may ganito.
Di ba? Susugod ba kayo sa anak nyo? Ikaw bakit mo ginawa yan? Gaganon ka ba agad? Tatanungin mo muna yung bata, ikaw ba, inano mo talaga? Ito ba talaga ginawa mo? Pag sinabi ng bata, opo. Ang bait, opo. Okay lang yan. Pag, ikaw ba gumawa nito? Hindi, Siga ka pa, pak! Hindi ko alam kung ano po. Pero kapag grabe ang mali, magagalit tayo. Di ba? Kung kunyari, hindi ho napatay ang ilaw, kuryente, sige, sorry, hindi ko napatay yung ilaw kagabi. Pero kung yung gas hindi pinatay, magagalit ka. Kasi yung buong bahay nyo madadamay di ba? So kung grabe yung kasalanan, righteous na magalit. Nasa tamang lugar ang galit. So yun ang gustong makita ni Lord. Kino-confirm niya. Ngayon, kausap niya si Abraham. Sabi ni Abraham, will you indeed sweep away the righteous with the wicked? Alam niyo kung bakit? Kasi yung kamag-anak ni Abraham, si Lot, na medyo sakim, pinili na tumira sa Sodom and Gomorrah. Di ba? Hatiin na natin to para hindi tayo mag-away. Saan ka pupunta? Dito ako sa maraming pwedeng kainin yung mga alaga ko. So natira siya doon. So si Abraham ngayon nagwo-worry. Kasi kung sisirain ng Sodom at Gomorrah, patay si Lot. Kaya nangangatog siya. Sabi niya, pati ba yung mga righteous damay? Ano sabi ni Lord? Tingnan nyo, sabi ni Abraham kunyari may makita kayong 50. Sa dami ng tao sa Sodom and Gomorrah, may 50 mabait. Sisirain mo ba? Di ba hindi ka naman ganun? Kasi kilala mo kung sinong righteous at saka sinong wicked. Di ba mabuti ka? Di ba you deal, ano sabi dito? Shall not the judge of all the earth deal justly? Tapang ni Abraham. Gusto niya talaga mapagtanggol si Lot. Tingnan ninyo naman ang mercy ni God. Sabi ni God, kung may 50 na mabait sa Sodom, hindi ko sisirain ang Sodom. Tingnan nyo si Abraham parang nasa Divisoria lang. Pasok mga suki, ganyan. Sabi kunyari, hindi umabot ng 50. God, 45 lang. Medyo loko-loko pa yung 5. So 45 lang. Pwede ba yun? Sabi ni Lord, hindi ko sisirain. Kung may 45 na mabait dyan, hindi ko sisirain. At alam niyo yung kwento, di ba? Nagtawad ng tawad. 40, 30, 20, 10. Lahat ng sagot ni Lord, basta may mabait dyan, hindi ko sisirain. Hanggang 10, suppose 10 are found there, I will not destroy on account of the 10. This shows us that God's wrath is fair and just. Hindi siya wala lang na parang bad trip ako sa inyo, sisirain ko kayong lahat. Hindi siya ganun. Kita niya kung sino talagang nasunod. Kita niya ang puso ng tao. Kaya pag sinabi niyang sisirain ko itong buong bansang ito, yung buong bansang yun, against Him. Against His law, against His word. So tingnan po ninyo nangyari. Ano nangyari? Genesis 19:4-5. Eto na. Pumunta po ang mga angel ni Lord doon sa Sodom. Susuyurin pa nila. Titingnan pa nila kung sinong mabuti. No? Both young and old. Ayan, ito, nag-fast forward na po tayo. Si Lot, nakita na siya ng mga anghel sa lupa. Anghel sa lupa. Ayan. Nakita na siya. Sabi niya, tuloy ka muna sa amin. Dito muna kayo sa bahay namin. Sabi ng mga anghel, hindi. Dito lang kami sa labas.
Mag-o-observe lang kami dito. Sabi ni Lot, hindi, wag kayo dito sa labas. Dito kayo sa loob ng bahay. And so, before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, ito po ay mga lalaki. Surrounded the house, both young and old, all the people from every quarter, and they called to Lot and said to him, nasa na yung mga lalaking bisita mo? Ilabas mo sila, that we may have relations with them. Gusto kong makipagsiping ng mga tao ng Sodom doon sa mga guests ni Lot. Ganon sila kababoy. Ganon sila kaligaw. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Lumabas po si Lot. Sabi ni Lot, went out to them and shut the door behind him. Ibig sabihin po, gumanon siya. Yung, di ba pag nagsarado kayo ng pinto, parang ibabara nyo yung sarili nyo. Parang horror movie, no? Pakigising po yung katabi, baka tulog. Nakaganyan na. May hingal pa. Anong sabi niya? Please! Nakikiusap siya, nakaganyan sa pinto. Please! Huwag naman kayong ganyan. Maawa naman kayo. Nakikiusap siya. Nakikiusap po. Ayaw makinig ng mga tao. Gusto pang talagang tinutulak, sisirain nila yung pintuan. Ganon sila kagalit. Fast forward tayo verse 12. The two men said to Lot, whom else have you here? Sino pang kasama mo dito? A son-in-law? Your sons? Your daughters? Kung sino man kasama mo sa bahay na to, lumayas tayo. Aalis tayo sa bahay na to kasi sisirain namin ang lugar na to. Their outcry has become so great before the Lord that the Lord has sent us to destroy it. So sure na, nakita na nila sa mata nila, grabe po ang ugali ng mga tao dito. And so fast forward, kinabukasan, when morning dawned, the angels urged Lot saying, Up, take your wife and your two daughters. Paano? Bakit yung wife lang tsaka yung two daughters? Saan napunta yung mga asawa, yung mga son-in-law? Hindi naniwala. Pag binasa niyo po yung ibang verses, sabi doon, magagalit na si Lord, sisirain ang Sodom. Anong ginawa ng mga son-in-law? Ano bang son-in-law sa Tagalog? Manugang. Sabi ng mga manugang, joke time ba to? Tapos nag-walk out. Hindi sila naligtas, di ba? Up, take your wife, your two daughters who are here, or you will be swept away in the punishment of the city. Pero si Lot, nag-hesitate. Alam niyo ibig sabihin ng hesitate? Nag-alinlangan. Bakit kaya? Bakit kaya siya nag-alinlangan, mga kapatid? Siguro inisip po niya, aalis kami? Saan kami pupunta? Mas mayaman na nga ako kay Tito. Hindi, joke lang. Diba? Aalis kami, paano yung mga ari-arian ko dito? Ganun ang alinlangan niya. Ayaw nga niyang sumama. Kaya po yung mga anghel, kinuha yung kamay. Tapos sabi sa kanya, hawak kamay. Di kita. He seized his hand and the hand of his wife and the hands of his two daughters. Ang daming kamay. Ilan po yung mga anghel? Ilan silang anghel? 2. So yung isang anghel, hinawakan si Lot at saka yung asawa ni Lot. Yung isang anghel, hinawakan yung isang anak na babae, si Girlie, at saka si Shirley. Hindi ko alam kung anong pangalan nila. Hindi, malalaman natin. So, hinawakan. At sabay-sabay silang tumakbo. Hawak kamay. Diba? Bakit po? Tingnan ninyo maigi. Bakit sila niligtas? For the compassion of the Lord was upon him. Yung iba ho, sinasabi, grabe naman, bakit sinira ang Sodom? Kawawa naman, bakit sila bakit mapag-abuso ang Diyos? Kita ninyo,
sa verse na ito. May awa ang Diyos. Naaawa si Lord, may compassion siya. Kaya nga niya iniligtas si Lot at ang kanyang pamilya. Fast forward to verse 24, ano nangyari? The Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Tingnan ninyo, maigi. The Lord rained on Sodom and Gomorrah. Saan daw galing ang fire? From the Lord. Nakikita ninyo? Paanong nagpaulan yung Lord? Galing sa Lord. Diba? Sabi ni Pastor Peter kanina, ito yung nagpapakita sa atin ng nature ng Panginoon. The nature of God as a triune being. The God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At talaga pong buo sila. Iisa sila. Kaya naman may mga ganito tayong verses, katulad niyan at sa Psalms. Fast forward tayo sa New Testament. 2 Peter 2. If He condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction by reducing them to ashes. Alam niyo po bang nabura talaga ang Sodom at Gomorrah? At dahil po sa Sodom, mayroon tayong salita na sodomy. Sodomy, ibig sabihin, ew, sodomy. Grabe. Yun talaga yun. Bakit? Kasi pag ginugel nyo po yan, ang sodomy is the unnatural sexual relation. At hindi tayo mangangatog na sabihin yun ngayon. Dahil ang Diyos lumikha ng dalawang nilalang, si Adan at si Eva, babae at lalaki. At malinaw, walang iba, walang in between. Kaya dapat, boy, girl ulit. Wala nang ibang kasama. Oh, girl, boy. Ganon dapat. Dalawa lang yan eh. Okay? O ano nangyari? Made them an example. Destruction by reducing them to ashes, having made them an example to those who would live ungodly lives thereafter. Halimbawa po, ang Sodom at Gomorrah sa galit ng Panginoon. Iniisip niyo po ba, kung ganyan naman pala si Lord, bakit buhay pa kami dito sa Pilipinas? Bakit yung ibang bansa, okay pa din, mayaman pa rin sila. Ang dami nilang kasalanan. Itong Sodom, sinira niya, di ba? Ganon ang tanong ninyo? Naiisip niyo ba yun? Or hindi kayo nagtatanong? Dapat naiisip po ninyo yun. Di ba? Naiisip natin yun eh. Anong sagot doon? Tingnan natin. Sabi po dito sa 2 Peter 2, 7-9, if He rescued righteous Lot, oppressed by the sensual conduct of unprincipled men, nagligtas siya ng mga tao, then the Lord knows how to rescue the godly from temptation and to keep the unrighteous under punishment for the day of judgment. Ibig sabihin, kahit na iniintay natin yung hustisya, alam ni Lord kung sinong ililigtas at sinong magdurusa. Pakitingnan po yung katabi. Maliligtas ba o magdudusa? Maliligtas. Di ba? Bakit confident tayong maliligtas? Bakit tayo confident na maliligtas? Kasi mahal natin si Lord at sumusunod tayo kay Lord. Ang pagmamahal sa Panginoon ay pinapakita sa pagsunod sa Kanya. Hindi pa pwedeng sabihin, I love you Lord, pero mali lahat ng ginagawa natin sa buhay. Kung mahal mo si Lord, susunod ka. Tama? Susunod. Ganyan. Para maalala nyo, kunyari natitempt na kayo,
Nako, ang lakas ng temptation. Ang lakas ng temptation, Lord, tulungan mo ako. Susunod! Yan. Para susunod kayo agad kay Lord. Susunod. Okay, susunod na. Ano message natin ulit? God's wrath and repent. Pangatlong punto. Hindi lamang po righteous, hindi lamang matindi ang galit ng Panginoon. It is also redemptive. Paano naging redemptive yung galit ng Panginoon? Hindi kasi siya impulsive eh. Yung iba ho sa atin nagagalit pag na bad trip. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo? Naapakan ako dati sa MRT. Naalala niyo? Di ba? Naapakan ako sa MRT, tinulak ko. Tinulak ko, malaki siya. Malaki siya. Ginanong ko, siniko ko yun siya, no? Hinawakan ako sa ulo. Pinag-jombag akong ganyan, no? Mula Guadalupe hanggang Buendia, ang haba kaya nun. Tapos pag inisip ko, hindi na ako papalag. Bugbugin mo lang ako para ang akala ng mga tao, ikaw ang mali at ako ang tama. Kung kasakay ko kayo sa MRT, now you know. Ako ang mali doon. Redemptive tayo. Tingnan natin. Romans 15. Whatever was written in the earlier times was written for our instruction. Yung iba ho ayaw pang mag-aral ng Bible. Ayaw mag-aral ng Old Testament. Pag tinanong mo, bakit ayaw mo mag-aral ng Old Testament? Ay, kasi luma na yan. Old na eh. Hindi na yan patok ngayon. Hindi pa pwedeng hindi pag-aralan yung Old Testament. Ito po ay salita ng Diyos. Nung panahon po na sinusulat ang Romans at ang iba pang letters ni Paul, ang Biblia po ay Old Testament pa lamang. Naiintindihan ninyo? Kasali sa pag-aaral natin itong mga kwento sa Old Testament dahil nare-reveal sa atin yung ibig sabihin niyan dito sa New Testament. At ito po ang maggagabay sa atin para sundin natin ng tama ang Panginoon. Through perseverance and the encouragement of Scriptures, we might have hope. Dito po sa Pasig, sinasabi namin, umaagos ang pag-asa. Di ba? Mga taga-Pasig, dapat pag Christian, lalo nang umaagos ang pag-asa. Bakit? Kasi nasa atin ang katotohanan at ginagabayan tayo ng Panginoon. Ang tanong, sumusunod ba tayo? Di ba? Kasi pwede ho kayong nagsisimba, pero pag tiningnan tayo ni Jesus Christ, ganito rin ang sasabihin niya. You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Sa Tagalog po, mas matindi to. Mga ahas kayo. Yan. Mga ahas. Ha? Bakit tinawag silang ahas? Di ba? Kasi nagpapanggap lamang sila at para makatakas doon sa wrath ng Panginoon, magkukunwari silang sumusunod kami, ginagawa namin to, nagpe-pray kami dito, every Sunday nag-a-accept ako kay Jesus, para sure na sure, di ba? Hindi ko alam kung ano pang niyayabang ng iba. Who told you to flee from the wrath to come? Kasi darating yung galit ng Panginoon. At hindi nyo po gugustuhin, hindi natin gugustuhin na saluhin yung galit na yon. Sabi po ni Paul sa Ephesians, this you know with certainty that ito, ang standard, mga kapatid, gising-gising kayo dyan. No immoral, no impure person, covetous man, who is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Wala. Kung kayo ho ay nabubuhay sa mali, hindi kayo kabilang doon sa pangako ng Panginoon, doon sa benepisyong pinapangako dito. Let no one deceive you with empty words.
For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Huwag kayong maniwala na okay lang yan. Mag-sorry ka na ngayon. Tapos bukas gawin mo ulit. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kung gusto mo talaga ng mercy ng Panginoon, kung ano ang kasalanan mo ngayon, sabihin mo, Lord, sinusuko ko to. Ayoko nang maging alipin ng kasalanang ito. Sinusuko ko to ngayon, bigyan mo ko ng lakas to be victorious in this life because I want to live for you. Ayoko nang para sa sarili ko lamang. Kaya lang ang problema natin, matigas ang ulo natin. Romans 2 says, because of your stubbornness, matigas ang ulo mo, and unrepentant heart, hindi nagsisisi. Hindi ka talaga tunay na nagsisisi. Minsan nagsosorry ka lang, ay Lord, sorry. Pero hindi mo pinagsisisihan. Magkaiba yun. You are storing up wrath. Nag-iipon ka ng puot ng Panginoon for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. So, tignan po natin ang mga buhay natin. Yung takot ba natin sa galit ng Panginoon, ginagabayan tayo para lumayo sa kasalanan at lumapit sa kabanalan niya. Isinasabuhay ba natin yung mga tinuturo dito sa simbahan? Nakikita ba sa buhay natin na sumusunod tayo sa Panginoon? Kasi kung hindi, sasalubungin natin ang galit ng Panginoon. Revelation 6:16-17. Sabi dito, fall on us and hide us from the presence of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come. Who is able to stand? Wala hong makakasurvive. Pag sinalubong mo ang galit at correction ng Diyos, walang makakasurvive. So, paano? Paano yan? Wala tayong pag-asa? Siyempre meron. Sinulat po ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 1, wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. That is Jesus, who rescues us from the wrath to come. Lahat po tayo ay nagkasala, ilang beses nating tinanong yan, and to just confirm, how many of us have sinned against God? Raise your hand. Sige lang po, itaas. Kasi baka mali ako eh. Mukhang lahat naman po, no? Lahat. Thank you. Paano daw kayo makakaligtas? Be a member of CCF to rescue from the wrath to come? Hindi ho. Anong sabi? Magbigay ng ikapo para maligtas sa galit ng Diyos? Hindi rin yun sinabi. Anong sinasabi? Si Jesus Christ, maniniwala tayo, Jesus raised from the dead. That is Jesus Christ our Savior. He is the one who will rescue us from the wrath to come. Paano tayo maliligtas? This is our memory verse for this week. John 3:36. He who believes in the Son has eternal life. Kaya lang yung iba ho sa atin ang iniisip, bakit? Naniniwala naman ako Bakit? Naniniwala naman ako kay Jesus naniniwala ako. Pag Christmas nga, nagba-happy birthday pa ako kay Jesus Ganyan yung mga isip ng ibang tao Pero ito pong believes ay malalim. Hindi lamang sa utak naniniwala. Believes is an intimate knowledge. Sobra niyong close. Gaano ka close, sir? Sobra niyong close. No? But he who does not obey the Son will not see life. Nakikita ninyo, believing compared to not
obeying. Sa madaling salita, kung naniniwala ka, dapat nag-o-obey ka. Hindi pa pwedeng naniniwala ako kay Jesus, pero ayoko munang sumunod. Hindi pwede yun eh. Dapat kung naniniwala ka, susunod ka. Naniniwala ka bang nanay mo yung nanay mo? O, ba't di ka sumusunod? Ganyan. Mga nanay, ganun ang strategy. Pakitain yung birth certificate. Picture nung baby, anak kita. Naniniwala ka ba? Opo. O, sumunod ka. Ganon. Di ba? Kasi kung naniniwala ka sa isang bagay, susunod ka. Naniniwala ba kayong makukulong kayo kapag gumawa kayo ng krimen? O gagawa pa ba kayo ng krimen? Siyempre hindi. Maniniwala ka ba na crush ka ng crush mo? Hindi. Hindi mo malalaman yun. Di ba? So iba yun. But he who does not obey the Son will not see life. Wala kang buhay. Hindi mo ma-enjoy ang pangakong buhay. Anong sasalubong sa'yo? Wrath of God. Kabahan tayong lahat. Ito po ang warning. Hindi lahat ng nagsasabing, Kristiyano ako, maliligtas. Nasa Biblia ba yan? O, tingnan ninyo, Matthew 7. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Yung iba nga, sa ibang Lord pa tumatawag eh. May ibang son, kung sino-sino pang God ang tinatawag eh. Hindi pa pwede yan. Not everyone who says to me, to Jesus, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Anong kondisyon? Obedience. Saan ang obedience dyan, pastor? Wala naman ako nakikitang obedience. He who does. Tignan nyo, hindi si Judas yan. Kung loko-loko po akong pastor, sasabihin ko, tingnan nyo, naligtas si Judas. Iba po yan. He who does the will of my Father, ginagawa ang kagustuhan ng Diyos, siya ang papasok sa langit. Ang tanong, sumusunod ba tayo sa Kanya? You will know them by their fruits. Sabi ni Jesus to, sa verse 22, many will say to me on that day, Lord, hindi ba kami nag-prophesy in your name? Ang dami namin nagpipreach-preach pa kami, Lord. In your name we cast out demons, nagpagaling pa nga kami ng mga may sakit. In your name performed many miracles. Lord, ang dami namin ginawa para sa iyo. Anong sagot sa kanila ni Lord? I will declare to them, I never knew you. Ang sakit nun. Ang sakit po, na buong buhay mo, akala mo, totoong Kristiyano ka. Pagdating mo sa langit, sabihin mo, Lord, etong mga ginawa ko, bakit tayo ako papasukin nito? Sino ka? Hindi kita kilala. Isipin po ninyo kung gaano kasakit yon. Baka ho ngayon, ang nasa isip ninyo, okay ako. Wala akong problema. Pero kung hindi tayo nasunod sa Panginoon, hindi natin tunay na kilala ang Panginoon. Kaya dapat nakasuko tayo sa Kanya, mga kapatid. At willing tayong sumunod. Pag sinabi ni Lord, bawal yan. Huwag ka na mag-under the table. Bawal nga eh. Sinabi ni Lord, huwag kayong do not be unequally yoked. Diba? With someone. Lord, okay naman tong jowa ko, mabait naman. Hindi naman sa bait ang sinusukat. Sinusukat po saan? Akin ba yan? Diba, mga singles dito, singles, taas kamay. Wala nang singles ngayon. Married na kayong lahat. Ulitin natin mga singles. Woo! Ganyan kayo.
Yan. O mga singles, pag sinabi ni Lord, wag yan. Hindi makakatulong sa growth mo yan. Susunod ka or hindi? Pastor, gwapo eh. Pastor, maganda eh. Tatanda din yan. Pagtanda niyan, tataba din siya. Malulusaw din lahat ng mga kinaganda at kinagwapo niya sa mukha niya. Ang lungkot, pinakasalan mo kasi gwapo, kasi maganda. Tumingin ka sa puso. Sa puso. Tingnan mo kung mahal talaga si Lord. Hindi, pero hindi ako nagbibiro. Yung mga singles dito, kadalasan ho yan naliligaw. Paano? Humahabol ng love life sa mga lugar kung saan hindi dapat habulin. Di ba? Huwag na ho kayong umaasa sa dating app. Kayo nagde-dating app. Look up! Ando na sagot! Di ba? Hindi tayo mabubuo pag nahanap natin yung ating dawan. Mabubuo tayo kapag we are one with God. So, tinuan po natin ng konti, mga singles. Okay ba yon? O kala nyo dahil may asawa kayo, nakatakas kayo? Hindi pa pwede yan. Kapag sinabi po sa Biblia, wives, anong utos sa wives? Submit to your husband as to the Lord. Bukas, ayaw nyo na mag-submit. Sinabi nung Sunday, ayaw na mag-submit. O, di ba? Ba't ako magsasubmit dyan? Walang kwenta. Sinabi bang sa kanya, submit to your husband as to the Lord. So, mag-submit ka. Kahit hindi mo trip, smile ka lang. Magtataka yung asawa mo. Aba, bakit nagsasubmit ka na sa akin? Ay, hindi sa'yo. Kay Lord. Naka-smile. Submit to your husband as to the Lord. Husband, tuwang-tuwa kayo. Kala nyo, kontrolado ko ng bahay ngayon. Mahiya tayo. Kasi sinabi sa Biblia, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Ibig sabihin, kung kayo ay mister ng tahanan, haligi ng tahanan, isipin si Mrs. Oh, pagod na pagod ka na dyan. Bukas mo na hugasan. Hindi. Hindi. Hindi ganon. Pagod na pagod ka na dyan. Anak, hugasan mo. Hindi. Lambingin naman si Mrs. Paramdaman naman kay Mrs. na siya lang ang the only one. Di ba? Parang, oh, wow! Sabi nung Mrs. mo, bakit? Ano yun? Akala ko, nakakita ako ng anghel. Ganyan. Ganon, pag gising nyo bukas na umaga, masyak kayo. Ah! Tapos magigising yung asawa mo, bakit? Akala ko nasa langit na ako. Nakakita ako ng anghel sa lupa. Ay nako, magkaka-baby number 2 kayo, number 3, number 4, number 5. Mahalin po si Mrs. at si Mrs. lang. Yung iba kasi, mahal ko naman. Pero may extra. Uy, bawal may extra. Hindi to kanin. Hindi mo kailangan ng extra rice. Hindi pwede ang extra wife. Only one wife. Sa wives din, only one husband. Hindi husbands. Only one. So susunod tayo. Kasi doon natin malalaman na mahal natin si Lord. Pag sumunod tayo sa Kanya. Many will say to me, sabi niya, I will declare to them, I never knew you.
Yan ang pinaka nakakatakot. Iniisip ko pa lang po, paano kung nagpipreach ako ng ganito? Tapos namatay ako. Tapos, hindi ngayon ha, I mean, ay nako, matagal po ako mamatay. Matibay po. Di ba? Paano kung namatay ako, tapos pagdating ko ng langit, nag-e-expect ako. Bubuksan ko yung pintuan. Hindi ko alam kung may pintuan sa langit, pero tapos biglang nag-buzzer, ay, kamay kaya, excuse me, Pastor Paul, papasok lang ako. Ay, teka lang, tawagin ko lang si Lord. Punta si Lord. I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Isipin po ninyo mga kapatid, asadong-asado kayo. Sarap ng buhay sa langit. I'm ready. Pero hindi kayo nasunod kay Lord ngayon? Huwag kayong umasa na pagdating nyo ng langit, i-welcome niya kayo with open arms. Baka ho ang sumalubong sa inyo is, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Matindi po ang galit ng Panginoon sa kasalanan. Kaya kung kayo'y nabubuhay bilang Kristiyano ngayon, lubayan nyo na po ang kasalanan. Bitiwan nyo na hanggat maaga pa. Huwag nyo pong hintayin na dumating ang galit ng Panginoon at salubungin tayo at pagsisisihan natin na hindi tayo sumunod kaagad. Pag sinabi ni Lord, stop. Stop. Pag sinabi ni Lord, this is not allowed. This is not allowed. Sunod tayo kay Lord. Luke 16:24. Ito ay picture. Yung kwento ni Lazarus, parang kwento siya ni Jesus. Hindi ito si Lazarus na namatay. Kwento lamang siya. Namatay din po, no, si Lazarus. Dito sa kwentong ito. Pero itong rich man, hirap na hirap doon po sa kinalalagyan niya. Sabi niya, pwede ba? Padala mo dito si Lazarus. Isawsaw niya yung daliri niya sa tubig. Tapos tuluan lang niya ng konting tubig yung dila ko. Kasi ang sakit-sakit na. Dusang-dusa. Dusang-dusa po. Yan ang naghihintay sa atin. Kung hindi natin ibibigay ang ating buhay sa Panginoon. Kaya tanungin ng inyong sarili, do you really belong to Him? Ginigising tayo ni Apostle Paul. Do you think lightly of the riches of His kindness, tolerance, and patience? Maliit ba ang tingin mo sa kabutihan ng Panginoon? Hindi mo ba alam na yung kabutihan niya ngayon, hinahayaan ka niyang mabuhay pa, hinahayaan ka niyang yumaman ka pa, magkasweldo ka pa, magka-love life ka pa, hinahayaan ka niya ngayon para sana mag-repent ka. The kindness of God leads you to repentance. Huwag niyong maliitin ang awa ng Panginoon. Dahil pag binaliit niyo yan, sa kangkungan tayo pupulutin. Anong gagawin natin? Kung tayo ay believers and we belong to Jesus, we must continue perfecting holiness in the fear of God. Ayoko, Panginoon, na ma-disappoint ka sa akin. Ayoko, Panginoon, na gumawa ako ng mali. Susunod ako sa iyo. And I will perfect holiness. Ibig sabihin, patuloy kong ipapractice sa buhay ko ang kabanalan ng Panginoon. Dahil ayokong matikman ng galit ng Diyos sa buhay ko. Kung alam nyo to, tungkulin nyo rin gawin ang sinabi ni Apostle Paul. Preach the word. Preach the word.
Pang-pastor lang yan, hindi po. Kung may kakilala kayo na hindi pa kilala si Lord, at dahil alam ninyo na matindi ang wrath ng Panginoon para sa mga taong hindi sumusuko sa Kanya, kailangan nyo ho silang makausap. Kailangan nyong i-share ang gospel sa kanila. Matuto ho tayo bilang mga Kristiyano. Ang Kristiyano, hindi lang nauupo sa simbahan at nagpapalamig at masarapang tulog. Ang Kristiyano po, lumalabas at inaabot yung mga taong nasa labas. Para sila rin, mararanasan din po nila yung grace, mercy, and love ng Panginoon. You preach the word. Be ready in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. Malinaw po sana ang mensaheng ito para sa inyong lahat. Huling bagay pong ipapakita ko bago ako magtapos. Yung awit na inawit natin kanina, meron pong lyric dyan. Ang sabi po dyan, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ, I live. Isa pong simbahan sa Amerika, ang gumagawa ng hymnal. Gusto ho nilang isama itong awiting ito. Pero sabi nung mga gumagawa ng hymnal, palitan natin yung lyrics. Ang pangit kasi na the wrath of God was satisfied. Gawin nating the love of God was magnified. Alam niyo reaction nung nag-compose ng kanta? Ayoko. Hindi niyo babaguhin ang liriko. Dahil ito ay katotohanan. The wrath of God. Yung matinding galit ng Panginoon. It was satisfied. As Jesus died on the cross. Yung galit ng Panginoon kung saan takot na takot tayong lahat, binuhos yun lahat kay Kristo. Kaya kung hindi magbagong buhay mo ngayon, balikan mong sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. At sabihin mo sa sarili mo, ganito ka na ba katigas? Napipiliin mong sumunod pa rin sa tawag ng laman, sa tawag ng kasalanan. Na pinagdusahan ka na ng Panginoon, namatay na ang Panginoong Hesukristo sa krus, inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo, ayaw mo pang sumuko. Baguhin natin ang takbo ng kwento ng buhay natin, mga kapatid. Sa araw na ito, because we understand God's wrath, be aware and repent. Tayo pong lahat tayo pumikit at yumuko. Hindi ko pa ho kayo pinapatayo at pinapaalis. Pinapapikit ko pa lamang po kayo. Dahil meron akong matinding tanong na kailangan tanungin. Mayroon po ba kayong kasalanan? Mayroon po ba kayong mga bagay na ginagawa sa inyong buhay that is not pleasing, honoring to God? Binibigyan ko po kayo ng pagkakataon ngayon habang kayo'y nakapikit at nakayuko to come to Jesus and pray. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan. Ihingi mo ng tawad. Higit sa lahat, humingi ka ng lakas sa Panginoon na mapagtagumpayan mo ang kasalanan so that you can live a life that is pleasing and honoring to our God and King. Yan ba ang desire mo ngayong hapon? As you pray now, remember the goodness of God. Remember the grace of God. Remember the sacrifice of Jesus on the cross. And if you commit to follow Him,
Susunod na ako ngayon, Lord. Grabe yung takot ko. Huwag mo pong ibuhos sa akin ng galit mo. And you want to commit now na, Lord, I will try my best to follow you all the days of my life. I want you to stand between you and God. Walang nakatingin, walang nag-aano sa'yo. Between you and God. Sinasabi sa'yo ng Panginoon, ngayon ang araw na to, susuko ka talaga sa akin. Ako ang magiging Diyos ng buhay mo. Ako ang masusunod. Ibibigay mo ang iyong buong buhay, lahat ng iyong pangarap, lahat ng iyong kagustuhan. Isusuko mo sa Panginoon ngayon. Kung yan ang mithiin mo, tumayo ka. At magbigay ka galang sa Panginoon. Walang namimilit. Kung hindi yan ang gusto mo, manatili kang nakaupo. Walang magja-judge sa'yo. Pero matakot ka sa judgment ng Panginoon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan mo isusuko ang buhay mo sa Kanya? Panginoon, kayo lamang po ang nakakakita sa estado ng puso ng mga taong tumayo ngayong hapon nito. Maging yung mga nanonood po sa amin ngayon sa live streaming, kung meron man po sa kanila, Lord, gustong sumuko. We acknowledge, Lord God, the greatness of your wrath. How dangerous you are. And Lord, today we ask for forgiveness. We ask that you cleanse us, linisin mo kami from the inside out. At bigyan kami ng panibagong lakas para magpatuloy po sa buhay na ito. Na ikaw, tanging ikaw, O Diyos, ang nasusunod. We offer our lives to you. And we thank you for setting us free. Dahil kung tunay mong binigay